Magandang araw po mga kapatid at welcome sa isa na namang episode ng ating vlog. Leopoldo Jojo Delpin po. Ang paksa po na ating pag-aaralan o tatalakayin sa oras na ito ay tungkol po sa pag-ibig sa kaaway. Medyo komplikado po po. Yun na yata yung pinakamahirap gawin sa panahon ito, ang ibigin mo ang iyong kaaway. Lalo na't maraming tao ang medyo maangas. Ay sa pila na lang namin sa toda may man nakakasagutan din ako dahil lang sa pasahero. Pero napag-uusapan naman at hindi nauwi sa mga sigalot. Pero siyempre, yun ang utos Yun ang utos ng Diyos. Ibigin mo ang iyong kaaway. Ngayon, sa aking pananaw, sa walk of life ko bilang isang maralitang Pilipino, mahirap po na ibigin ang kaaway. Pero ang sabi po ng Biblia, kailangan na gawin So ano gagawin natin ngayon? Dito po, babasa lang po ako ng aking sinipi sa banal na kasulatan sa Biblia. Kung ano ang sabi po ng Biblia o anong sabi ng Panginoon Diyos, ng Panginoong Jesus sa pag-ibig sa kaaway. Ito po. Sa Lucas po 6:27, datapwat sinasabi ko sa inyong nangakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan ninyo ng mabuti ang mga nangapupuot sa inyo. Abay, pambihira naman. Talaga mahirap po. Kung pala gagawan ka kung palang kaaway mo yung tao at madalas mo pang makasagutan, iibigin mo pa pala. Ngayon, pati yung mga, kasi may mga punto po na naranasan nyo na ba itong ganito mga kapatid, na kahit yung unang kita mo pa lang sa tao, yung hindi ka pa naman inaano, sa itsura pa lang niya, sa aura pa lang niya, parang kumukulo na dugo mo sa kanya. May mga punto pong natural lang po sa tao na pwedeng maranasan yon. Yung bang hindi kursunadang itsura. Pero lalo na kung kaaway mo palalo yung tao, nakaalitan mo, at meron kayong di pagkakasundo. Ngayon, siyempre para magawa natin ng ganon, dapat may ehemplo. Meron tayong sinusundang halimbawa para magawa natin yun. Aba, hindi biro-biro yun. Sa lumang tipan nga, sa panahon ng bansang Israel, aba, ang sabi ng mga panahong pinasasakop ng Panginoon Diyos ang lupang
ibinigay niya sa kanyang bayan, ay talagang nilulupig nila ang mga dati nakatira doon. Ang bansang Israel to, ano po, pinapatay nila mga kapatid. Wala silang ititira. Ganun po, kalupit ang matandang tipan o ang mga taong nabubuhay noon nung unang panahon. Ngayon po, dahil nasa panahon po tayo ng Kristiyano, ang prinsipyo po kasi ng mga tao noon mata sa mata, ngipin sa ngipin. Nasa ano po yun, nabasa ko na po yun sa mga sinulat ni Moises. Yun ang prinsipyo nila. Ngayon po, yun ay mga panahong mga panahong mosaiko o panahon ni Moises. Nung panahon kaya ni Kristo o ng Panginoong Yesus. Paano niya po ito ginawa? Siyempre, bilang Kristiyano, ang Panginoong Jesucristo po ang ating halimbawa o dapat tularan, dapat pamarisan, dapat ibihis. Yun po ang utos sa atin. Tayong mga naniniwala sa Panginoong Hesus. Ito po, basahin ko lang po paano kung ginawa nga ito ng Panginoong Hesus na gawin nating halimbawa sa pag-ibig sa kaaway. Ito po, sa Lucas 23:34 po. At sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Baybirin niyo mga kapatid, ang Panginoong Hesus pa nun. Papatay na siya ng mga tao. Pinapatay na siya ng mga Hudyong hindi niniwala sa kanya. Pero ano pong ginawa niya? Idinalangin niya pa po, mga kapatid, na patawarin ng Diyos sa mga taong yun na pumapatay sa kanya. Ito po yung nakasusulat sa kahit nung napag-aralan natin nung ako'y Katoliko pa, mga kapatid. Lagi ako nasa simbahan nun, lalo na kapag panahon ng Kwaresma, kasi may maghapon po yung simbahan nun may tinatala kayong mga pari nun o may misa patungkol sa tinatawag na 7 palabras. Ito po ang 7 last words. At hindi ko alam kung pang ilan yun sa 7 palabras yung idinalangin ni Jesus ang kanyang mga kaaway ng mga pumapatay sa kanya. Ngayon, ano po ang gustong ipakita ni Jesus sa ginawa niya ito? Kasi siyang halimbawa ng mga taong naniniwala sa kanya.
kailangan siya sundin dahil siyang kinikilala natin tagapagligtas. Dito po sa Mateo, aklat po ng Mateo, ang kapitulo 10, ang talata po ay 24. Walang alagad na nakahihigit sa kanyang guro at walang aliping nakahigit sa kanyang Panginoon. Yun po. Doon na lang po maiisip mo na kung naniniwala ka kay Jesus, yun na yung magiging patakaran mo sa buhay. Kung siya nga ginawa niya idinalangin niya pa sa Diyos ang mga taong pumapatay sa kanya. Kasi naranasan ko na rin po yung binugbog mga kapatid Grupo yun, gang. Talagang wala na magpalo, basta pinagsusuntok lang o pinagtatadyak. Pero dahil napakarami nila, anong ginawa ko? Makasuntok man lang. Yun sa tao yun Yun po sa tao yun pananaw po ng tao yun makaganti man lang. Kasi natural po talaga Pero kung taimtim sa puso mo na sumampalataya sa Panginoong Hesus, mga kapatid, magagawa po yun ng tao. Ngayon, ang Panginoong Jesucristo ay nagawa niya yun dahil yun ang yun ang dahil kaya pumunta siya sa lupa Kailangan niyang tubusin sa kanyang dugo ang kanyang mga taong maniniwala sa kanya o sasampalataya. Ngayon, di ba sabi ko nga po kanina, nung panahon ng mosaiko, kapag may mata sa mata, ngipin sa ngipin ang batas ni na Moises, kapag pinatay ang kaanak mo, may kailangan din gumanti ka. Pumatay ka rin sa mga kaanak na mga kaaway. Pero sa panahon po ng Panginoon Yesus, mga kapatid, magalit ka pa lang magtanim ka lang ng sama na loob. Yun pa lang hindi mo man sinasaktan yung kaaway. Sumama lang loob, magtanim ka lang ng sama na loob. Kasalanan na yun. Mas mahigpit po kasi yung batas ni Kristo, mga kapatid. Ngayon, dahil Kristiyano tayo, kailangan natin yung sundin. Kasi po ang lupang ito na ating kung saan tayo nabubuhay, mga kapatid, ito training ground po to. Dito tayo susukatin kung paano tayo susunod sa Kristo para maligtas
training ground po to. Dito po tayo susukatin kung may sasama tayo ng Kristo sa bayang banal. Ngayon po, paano naman po na tayo mga tao minsan may mga emosyon tayo na sabi isang pag nagdilim ang isip mo napapatulan mo ang kaaway mo. Ngayon po, paano po ba yung pagtuturo ng Biblia kung paano ibigin ng kaaway? May turo din naman ang Panginoon Yesus tungkol sa bagay na yun kung paano ibigin ng kaaway. Ito po, sa Roma 12:20 po. Kaya, kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung siya'y nauuhaw, painumin mo. Dahil kapag ginawa mo ang mga ito, mapapahiya siya sa kanyang sarili. Ayun naman pala mga kapatid. Akala naman natin napakahirap ibigin ng kaaway. Bagay mahirap din dahil biruin mo, kapag nagugutom ang kaaway mo, pakainin mo. Bay kamahal ng bilihin ngayon mga kapatid. Kamahal ng sa bigas pa lang. Magkano po may 1 kilo ngayon? Di ba po? Halos 60 na. Pero, ganun po kasimple. Ganun po paraan ng pag-ibig sa kaaway mga kapatid. Kung nagugutom, painumin mo. No. Mali. Kung nagugutom, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Dahil kapag ginagawa mo ang mga bagay na ito sa kanya, ay mapapahiya siya sa kanyang sarili. Alam niyo mga kapatid, naranasan ko na noon noong may nakasama na akong loob sa mga kaanak ng asawa ko. Ngayon, noon yun natanim yun. Natanim sa isip ko, natanim sa damdamin ko, nagalit ako sa taong yun. Paano nangyari? Minsan, pagod na pagod ako sa pamamasada. Papunta ako ng palengke para bumili ng may lulutong pagkain. At napadaan, nakita ko siya sa kanyang tindahan. Ngayon, tinawag ako. Lumapit po ako. Tapos, kinusta niya ako at binigyan ng pagkain. Sinain ko po. Anong oras na yun mga kapatid? Parang nawala yung galit ko sa kanya. Opo, parang nawala yung galit ko sa kanya. Parang hindi na ako galit. Dahil pinakain niya ako kahit may sama kami na loob. Nawala po yung galit ko sa kanya mga kapatid. Napakabisa po pala mga salita talaga ng Kristo. Kung gaano yung kasimpleng gawin mo. Makakatulong yun mga kapatid para maibsan ng galit mo sa kaaway. O sa nakaalit mo. Yung nga yung kwento ko wala yung galit ko doon sa tao dahil pinakain niya ako Parang ako'y galit na galit sa tao, hindi pinakain niya pa. Parang napahiya nga ako sa sarili ko. Totoo pala yun mga kapatid. Totoo po. Tuloy po natin po.
Saan na ako? Paano naman mga kapatid kung napakalaki ng atraso ng tao? Yung mga parang tinapakan ng yung pagkatao, niyurakan ng yung ah, ah, karapatan, inalisan ka ng kredibilidad. Yun talagang masyadong personal yung pag-atake sa'yo. Paano naman yun mga kapatid? Paano yun dapat paano may Tagalog ng i-handle? Minsan po mas madali pa sa English itong i-handle. Paano yun i-handle? Paano po yun i-handle? Ano po? Ganito po sabi ng Biblia. Sa Roma, ang Kapitulo 12, ang talatay 19 hanggang 21. Ito po. Huwag kayong mga higantian, mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. So, hindi ka parang gaganti. Huwag kang gumanti. Huwag kang gumanti. Kasi sabi ng Diyos yun eh. Siyang gaganti para sa'yo. Siyang gaganti. Marami siyang paraan para makaganti, di ba? Diyos yun eh. Ngayon, kumbaga, kung sa batas ng tao, huwag mong ilagay ang batas sa sarili mong kamay. Kailangan ilapit mo ito sa husgado o ilapit mo sa magreklamo ka, magsampa ka kung masyado ka ng inapi, at ilapit sa mga hukom ng bansa, mga husgado. Ngayon, ganun din po sa Diyos mga kapatid. Huwag kang gaganti, ang sabi niya. Ako ang gaganti para sa iyo. Kailangan bigyan mo ng paraanin mo yung galit ng Diyos para sa taong umapi sa iyo. Bigyan mo siyang nasa kanya, ibigay mo yung karapatan niya na iganti ka. Kasi anak ka niya eh. Di ba po? Kahit naman sa pamilya, pwedeng ganun eh. Pwedeng ang pinakamatanda ang magdesisyon kung anong gagawin. Huwag yung inapi. Di ba po? Ngayon, sabi ko nga, ang Diyos ang gaganti para sa atin. Kasi ganun tayo kahalaga sa Kanya mga kapatid. Mahal ng Diyos ang tao eh. Meron pa nga sa ibang kasulat sa Biblia din. Hindi ko lang matandaan yung verse tsaka chapter eh. At tsaka yung aklat. Sabi mas mahalaga pa ang tao kaysa anghel. Ganun po mga kapatid. Ganun po kamahal ng Diyos ng mga tao. Ngayon, sundin na lang natin siya kung nung pinapagawa niya. May mga paraan naman dapat sundin eh. Di ba po? Kasi bakit niya pinasusunod sa kanyang utos?
Kasi ayaw niyang magkasala ka pa. Ayaw na magkasala ka eh. Dahil kapag nagkasala ka, at kasi pag nagawa mo na minsan yung kasalanan, inulit mo, mawiwili ka. Nauulit-ulitin. Ano pong nangyayari sa tao kapag nawiwiling gumawa ng kasalanan? Nagdidilim na po ang puso, mga kapatid. Nagdidilim ng kaisipan. Hanggang sa tumigis na yun. Tumigis na yung mabuting kalooban sa kanyang puso. At mawili na talang gumawa ng masama. Huwag kang matigas ang ulo mo. Huwag kang parang migil bugilgil. Kung kailan ka pinipigil, abay lalo ka nang gigigil. Di ba po? Kung sumasampalataya ka talaga, wala namang imposible, mga kapatid. Kung sumasampalataya, kung may pananampalataya ka, ang sabi pa nga ng Kristo sa ibang kasulatan kung may pananampalataya ka, may lilipat mo ang bundok na ito sa kabilang dako. Nakakapaglipat po ng bundok ang pananampalataya. Faith moves mountain. Ano pa? Si Apostol Pedro, naglakad sa tubig. Ganun po kalakas ang pananampalataya, mga kapatid. Basta sumasampalataya ka. Ngayon, anong dapat pansinin, mga kapatid, sa utos na ibigin mo ang iyong kaaway? Kung ang kaaway mo pinapaibig sa iyo ng Diyos, o de lalo na, pansinin niyo, mga kapatid, o de lalo na yung mga mahal mo sa buhay, yung mga kapatid mo, yung mga anak mo, yung mga magulang mo, ang tatay at nanay mo, di mas lalo mo silang ibigin. Kung yung kaaway nga pinaiibig ng Diyos di ba po? Yung pang sarili mong pamilya ang hindi mo mahalin, abay masama po yun, mga kapatid. Masamang bagay po yun na mapuot ka sa sarili mong pamilya. Maraming kaso na may mga taong galit na galit sa pamilya. May mga taong galit sa tatay. May mga taong napupuot sa ama o sa ina o sa mga kapatid. Meron po mga taong ganun. Pero yun po yung napakasamang kasalanan yun, mga kapatid. Sabi nga ng Diyos kung yung kaaway mo, illogic na lang po. Kung ibang tao mamahalin mo, yung pamilya mo pa hindi mo mahalin. Di ba po? Nakipagkasundo ka sa kaibigan mo, mahal mo yung kaibigan mo. Paano yung pamilya mo? O di lalo na. Di ba po? May mga anak kasi na mas umasenso sa mga magulang, abay maliit na po tingin sa kanyang ama at ina. Ba't po may mga taong ganun? Kasi may magandang trabaho, may pera, tingin niya alam na niya lahat sa mundo.
lalo na nakapag-aral pa, mga magulang hindi nakapag-aral. Ano po yung magiging tingin niya niyan sa mga magulang? May mga masamang anak talagang ganun ang magiging tingin, magiging trato sa magulang kung mas nakahigit sila sa mga magulang nila. Iba'y nilalapastangan na, mga kapatid. Masama po yun. Masama po yun. Isipin mo na lang na galing, kung wala yung ama at ina mo, abay, wala ka rin eh. Wala ka rin sa mundong ito eh. Hindi mo mararanasan yung mga bagay na nararanasan mo ngayon. Lalo na ginhawa ka. Galing ka doon sa mga magulang mong yun. Igalang sila, irespeto, tulungan. Yun po ang sabi ng Biblia eh. Kung nakakaangat ka, kung yung ibang tao tinutulungan mo eh, minamahal mo yung kaibigan mo eh, mga magulang mo pa hindi mo mahalin, may napakasamang anak mo naman. Diba po? May para sa mga anak na napakataas ng pangarap, mga kapatid, at walang respeto sa mga magulang. Diba, bilang Pilipino may tayo eh. Bilang Pilipino may kasabihan tayo eh. Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Ngayon, kung hindi ka wala ka respeto sa mga magulang mo, basta palagay mo aasenso ka. Mga kapatid, 54 anyos na ako, wala pa akong nakitang umasenso na nilalapastangan ng mga magulang. Sino po yung maasenso? Yung mga kumakandili sa kanilang matatanda, yung tumutulong sa ama't ina, yung minamahal ang kanyang mga magulang. Yun po ang pinagpapala ng Diyos, mga kapatid. Ano pa sabi ng Biblia dito po sa Efeso 6, kapitulo 6 at ang talata ay 2. Ito po: igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na naligaw na ako. Dali mga kapatid naligaw na ako sa kodigo ko. Wala na. Diba? Dali mga kapatid, ayusin ko lang po. Teka lang po. Ulitin ko lang po, naligaw yung kodigo ko. Ito po. Igalang mo ang iyong ama't ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangakong ikaw ay giginhawa at hahaba ang iyong buhay sa lupa. Hindi lang pala ang pangako pala ng Diyos kung may respeto ka sa magulang hindi lang pala
Hindi lang pala aasenso yung buhay eh. Hindi ka lang yung pagpapalain eh. Pahabain niya pang buhay mo. Kumbaga, mas lalagi ka sa mundo. Mas magtatagal lang yung buhay. Yun ang pangako niya. Alam niya naman pag sinabi ng Biblia, totoo. Pag kung anong sinulat ng nakasulat sa banal na kasulatan, ay nangyayari. Yun po ang pangako ng Diyos para sa mga taong, para sa mga anak na masunurin sa magulang at hindi nagtatanim ng puot. Sabi ko nga po, kung may hinanakit ka man sa magulang mo, huwag kang sabi nga ng Kristo magtanim ka pa lang ng sama ng loob hindi ka pa pumapatay, hindi pa mas sinasaktan. Magtanim ka pa lang ng sama ng loob sa magulang mo kasalanan na, bawal na. Yung panglapas tanganin mo, di ba po? Ano pa yung sabi ng Diyos tungkol sa pag-ibig sa kapwa? Dito po sa unang Pedro 2:17, igalang niyo ang lahat ng mga tao, ibigin niyo ang pagkakapatiran, mga takot kayo sa Diyos, igalang ninyo ang hari. Hindi lang kaaway, hindi lang ang magulang mo ang dapat mong igalang o dapat mong mahalin. Lahat ng tao, mga kapatid. Sabi ng Diyos igalang mo lahat ng tao, pati hari o ang hari. Ang ibig sabihin ng hari yung gobyerno, mga kapatid. Yung kapangyarihan sumasakop sa iyo, irespeto mo batas. Huwag kang gagawa ng labag sa batas. At huwag ka rin magkakasala laban sa batas ng Diyos. Ngayon po, ano po ang layunin? Bakit kailangan nating gawin ang lahat ng ito? Dito po sa John 3:16 po, na iniliwat ko na po sa wikang Tagalog. Galing po kumukuha po kasi ako ng CP sa talagang Biblia. Ibig sabihin sa King James Version po. Ngayon, may pagliliwat naman sa Tagalog yun, yung dating salin. Yung pong ang dating salin ng Biblia, iniliwat po sa wikang Tagalog yun, word per word sa King James Version. Ano po? Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil po kay Kristo, mga kapatid, dahil po sa kanyang anak, sa kanyang bugtong na anak, na ibinigay niya sa ating mga makasalanan, kaya ayaw niya na magkasala tayo. Dahil po sa Panginoong Hesus yun, mga kapatid. Lalo na sa lahat, Panginoong Hesus, siya ang dapat, dahil nga Kristiyano tayo, siya ang ating sinusunod, siya ating tinutularan. Kung siya, minahal niya yung mga kaaway niya, o mga kapatid, lalo na tayo, lalo nating, sabi niya walang aliping higit sa kanyang Panginoon Walang aliping higit sa kanyang Panginoon, walang
Walang gurong nakahigit sa kanyang, no. Walang alagad na nakahigit sa kanyang guro. Tama naman po yun kung kahit idaan mo sa logic eh. Di ba po? Ang pangako ng buhay na walang hanggan, mga kapatid. Yun dahil gusto ng Diyos na maligtas lahat tayo. Ano ba yung kanta sa simbahan, mga kapatid? Kasi nung ako'y bata pa, dahil Katoliko nga ako noon, may kanta ako na paborito nun na kinakanta ng choir ng simbahan. Ito po, ganito po yun eh. Pasensya na lang po bukas ko na po. Tayong lahat ay may pananagutan. Ay, hindi pala yun. Hindi pala yung simula pa naman pala nun. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Nakaka-inspire, di ba po? Hindi ko kinalimutan ng kantang yun. Kahit hindi na ako Katoliko ngayon. Tama naman eh. Kaya lang yung huling linya yung diri ko ng huling linya, parang hindi po yata nakapiling niya yun. Dapat tayong lahat ay tinipon niya para sa pag-ibig niya. Bata ako, akala ko ganun yun. Pero hindi pala. Nakapiling pala niya. Baka naman ano ba sabi nung pwedeng may magsabi na baka naman ang Diyos lang ang umiibig sa atin ng ganyan, sa ganyan, kapatid. Baka naman ang Kristo alam niyo na, di ba tingnan na lang natin kung paano naman tayo minahal ng Kristo. Ang Diyos talaga mahal tayo, binigay niya ng anak niya Ngayon, tanungin natin ngayon Panginoong Yesus, gaano tayo kamahal ng Panginoong Yesus? Dito po sa dito po sa 1:15 talatang 12 hanggang 13, walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Abay, napakadakilang pag-ibig naman pala ito. Yung ibigay mong buhay mo para sa nanay mo, sa tatay mo. Halimbawa, nasa sitwasyon ka ng pagliligtas para sa pamilya mo, ibigay mo yung buhay mo para sa anak mo. Yun naturalesa natural na damdamin ng isang kapamilya yun Pero yung kaibigan mo lang, ibibigay mo pa yung buhay mo, abay, napakadakilang pag-ibig yun, mga kapatid. Ganun pong ginawa ng Kristo.
Binigay niya yung buhay niya para sa atin. Ganun po. Hindi lang, napakadakilang pag-ibig po. Ganun tayo kamahal ng Kristo. Ngayon, bakit ano po ba yung natural ng Diyos? At puro pag-ibig ang bukang bibig ng mga tagapagturo ng kasulatan. Lahat naman ng mahawak ng Biblia yun ang yun ang bukang bibig Yun ang sinasabi na mahal ka ng Diyos, kapatid, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Kristo. Bakit po ganun ang natatanim sa puso at kaisipan ng mga taong naniniwala sa Diyos? Dito po. Dito po sa unang Juan, ang kapitulo 4, ang talatay 7 hanggang 8. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ganun po pala yun, mga kapatid. Pag-ibig po pala yung naturalesa ng Diyos. Kaya pala gusto niya magmahalan tayo. At ganun niya tayo kamahal bilang tao. Ganun din tayo kamahal ng Kristo kasi pag-ibig sila Kaya dapat matuto tayong magmahal, mga kapatid. Kasi nasa tiyan ka pa lang nung ikaw na tao nasa tiyan ka pa lang ng nanay mo mahal ka na niya kumbaga hindi ka pa pinapanganak, mahal ka na niya lalo na yung panganak ka niya kasi natural po sa tao ang ganun natural sa Diyos na umibig, magmahal, mahalin ng tao. Ganun din po na natural na damdamin na mahalin mo ang iyong anak. Ngayon, kung ang Diyos ay pag-ibig, ano po yung sukatan? O hanggang saan ang sukatan niya para rito? Paano yung sinusukat? Hanggang saan? Hanggang kailan? Saan naaabot yung pagmamahal ng Diyos sa'yo? Yung bayang banal, kaligtasan, langit, alam natin yun Kapag sa mga maliligtas, mapupunta sa langit Pero kung sukatin mo dito sa buhay na ito, sa lupang to, gaano ka ano sukatan, paano mo ito masusukat na mahal ka nga ng Diyos? Dito po sa Isaias, unang kabanata, ang talatay 18. Magsiparito kayo ngayon at tayo'y magkatuwiranan, sabi ng Panginoon. Bagaman ang inyong mga kasalanan
ay naging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niebe. Bagamat maging mapula gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng tupa. Ano pong ibig sabihin yan? Kahit pala dati kang dati pang hindi mo nakikilala nung dati pang hindi nakakakilala ng katwiran, kahit ang kasalanan mo pala kasing tingkad ng napakapula, papuputiin yun ng Diyos, papatawarin ka niya, basta matuto kang magsisi at humingi ng tawad. Kasabay nun, magbagong buhay ka na. Hanapin mo siya, maglingkod ka sa kanya. Ganun ka patatawarin ng Diyos sa iyong mga kasalanan. Yun ang sukatan ng Diyos sa pagmamahal. Handa siyang magpatawad sa iyong mga kasalanan. Ngayon, napatunay na natin na mahal nga, iniibig nga tayo ng Diyos. Kaya dapat ibigin natin ang kapwa, ibigin natin ang pamilya. Kasi mahal tayo ng Kristo mahal tayo ng anak ng Diyos hindi naman nagpakamatay. Pinatay nga, hindi. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin, para matubos ang ating mga kasalanan, para mapabilang tayo para maligtas tayo sa binigay niya nga yung sarili niyang buhay para tubusin ang mga taong makasalanan na sasampalataya at maniniwala sa Kanya. Ngayon po, may babasahin po ako dito po sa Aklat ng Awit. Hindi, sa CP po ito, sinipi ko na mula sa banal na kasulatan. Dito po sa Aklat ng Awit 34, ang kapitulo 34, ang talata 7. Ang anghel ng Panginoon ay humahantong sa buong palibot na nangatatakot sa kanya at ipinagsasanggalang sila. Ano yung bentahe ng mga taong natatakot sa Diyos? Nung bata ako, may imaginary friend ako noon na duwende. Pero imaginary friend, siyempre, bata Ngayon, nung magbinata ako, narinig ko na yan, Anghel de la Guardia. Anghel de la Guardia. Siyempre, pasibol ako sa aking kabataan, panahon ng aking kalakasan. Wala akong kinatatakutan nun Para bang lahat kaya ko. Hindi ako takot wala akong takot nung mga panahon yun, nung kabataan ko. Kaya pinagtatawanan ko lang ng ideyang Anghel de la Guardia. Abay ngayon matanda na ako totoo pala mga kapatid, ang Anghel de la Guardia. Talagang kung naniniwala ka at sumasampalataya sa Diyos, meron kang Anghel de la Guardia mula sa langit. Anong gagawin? Mahantong siya sa buong, babakuran kanya ng mga pagliligtas sa buong palibot mo. Ipagsasanggalang kanya laban sa masasama. Yung mga
unseen forces na pwedeng puminsala sa'yo. Nandun ang anghel de la guardia ng Diyos. Kung sumasampalataya ka, wala kang takot eh. Hindi ka na matatakot dahil nandyan ang anghel ng Panginoon na ipagsasanggalan ka. Babantayan ka niya. Basta tumutupad ka at sumasampalataya ka sa Diyos. Tumutupad ka sa utos at the same time, siyempre, pag tumupad ka sa utos, naniniwala ka sa Diyos, di ba? Ano pa? O sa aspetong ano naman mga kapatid, yan ay sa aspetong pang-spiritual eh. Yung mga anghel de la guardia, yung mga pagdiligtas ng Diyos, aspetong pang-spiritual yan na may bisa basta sumasampalataya ka. Ngayon, dito sa buhay na panlupa, bagay na material, anong maasahan natin kung naniniwala tayo sa Diyos? Dito po sa aklat po ng Hebreo, Kapitulo 13, ang talata 5. Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi, mga gasya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita pagkukulangin, sa anumang paraan ni hindi kita pababayaan. May assurance pala tayo o garansya sa Diyos mga kapatid. Basta susunod ka sa Kanya, hindi ka niya papabayaan. Sabi niya, hindi ka niya pagkukulangin eh. Sa anumang paraan, hindi ka niya pababayaan. Kahit na sa bagay na pang material, bagay na pananalapi, may assurance ka na. Basta susunod ka sa Diyos, hindi ka niya papabayaan. Pero paano naman mga kapatid? Kung ang kung ang issue mo ay di naman pera, sabihin na natin may pera ka, sabihin na natin kayang mabuhay na walang tulong ang ibang tao, may magandang trabaho ka, ano naman ngayon, di ba? Ano sabi ng Biblia? Pero mga kapatid, una, yung mga asensadong tao, may mga kabagabagan yun eh. Sa ibang kasulatan ng Biblia ang sabi ng Kristo mas mahimbing daw ang tulog ng taong obrero kaysa sa taong may negosyo. Yun ay sa pananalita na natin yun bilang sa panahong ito. Pero nung panahong yaon, panahon ng Kristo, ang sabi niya, mas mahimbing pa ang tulog, mas mahimbing pa ang tulog ng taong nagtratrabaho lang kaysa sa kanyang Panginoon na inaalala ang kanyang mga kayamanan. Kahit naman sa panahong ito mga kapatid, sino ba may gwardiya? Yung mga mayayaman na tao, abay di mapakali mga yan, balisa. Mas panatig pa tayong mga empleyado lang, tayong mga manlulupa,
mas panatag pa tayo dahil walang mawawala sa atin eh. Di ba po? Mas panatag pa tayo mabuhay na mas mahimbing pa yung tulog natin. Kaya wala tayong inaalala mananakaw sa atin eh. Pero ano po sabi ng Biblia? Kung ang kabalisahan mo ay bumabagabag na sa'yo, paano ka nga naman iibig? Paano mo nga naman iibigin ang iyong kaaway? Kung balisa ka sa buhay, paano mo mamahalin ang iyong pamilya? Kung ang problema mo ay pangkaisipan, ang sabi ng Biblia ito po, ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ninyong kabalisahan, sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Lahat nilang kinuha ng Diyos. Yun po yung nagagawa ng tiwala at pananampalataya sa Diyos, mga kapatid. Kung palisa ka, kung napakalaki ng problema mo, ilagak mo, bahala, idalangin mo sa Diyos. Hingin mo kanyang tulong para tulungan kanya. Wala kang dahilan para mabalisa kung naniniwala ka sa Diyos. Ano po? Ay sana po napagtiyagaan nyo ako, mga kapatid. Pasensya na po, medyo napahaba yata yung pagtalakay ko. Hanggang dito, mga kapatid, at hanggang sa susunod po na mga paksang ating pantatalakayin. Magandang araw po, mga kapatid.